Napag-usapan nga pala naming mag-asawa na titigil na lang muna siya sa pagtatrabaho sa kadahilanan para maalagaan yung bunso naming anak. Nakaraan kasi mga kabayan ay nilagnat yung aking anak pero nawala naman. Tapos nagkaroon siya ng sipon hanggang nagkaroon siya ng ubo. Pagkatapos ng mga kabayan ay sinuka niya yung kanyang dinede. Medyo kinabahan nga kami nun mga kabayan dahil sa isang araw 2 beses siyang sumuka. Mabuti nga lang ay hindi na nasundan. Medyo hindi nga namin alam kung ano nga ba yung dahilan. Makatibay yung kanyang lalamunan dahil sa sipon or masakit ba yung tiyan niya. Wala naman siyang kinain na iba. Nung tumigil na nga yung kanyang pagsusuka ay hindi na yun nasundan hanggang sa dumumi na siya mga kabayan ng basa at tuloy-tuloy na yun pagka kinabukasan. Mga ilang araw ay nawala na din yung kanyang pagtatai. Mabuti nga lang mga kabayan ay mayroon kaming mga dalang gamot mula sa Pilipinas. Yung anak kasi namin mga kabayan, alam na namin itong sakit niya doon pa sa Pilipinas. Kaya medyo may idea na kami kung ano ang gagawin kung maaari siyang magkasakit. Kadalasan kasi sa Pilipinas mga kabayan, yung sanhi lang talaga ng pagkakasakit ng aking anak ay dahil sa virus. Pero dito naman sa Greenland ay hindi naman dito madalas yung virus kasi nga medyo hindi nabubuhay yung virus dito dahil sa lamig ng panahon. Medyo mahirap kasi magkasakit dito mga kabayan. Iba kasi yung mga gamot nila dito kaysa sa Pilipinas. Masasabi ko pa rin mga kabayan, mas maganda yung medical natin sa Pilipinas. Ang problema lang ay kailangan mo talaga ng pera. Dito kahit paano mga kabayan ay libre naman dito yung hospital. Kung mayroong emergency dito ay pwede ka naman ditong dumiretso sa emergency room nila. Mayroon nga akong pinagtanungan dito about nga sa nararamdaman ng aking anak. Ang sabi nila ay normal lang yung ganyan dahil nag-a-adjust pa yung katawan ng bata. Basta obserbaran lang daw kapag nagtuloy-tuloy ay pwede naman itong dalhin sa emergency. Inadvisean nga ako ng nurse na dito na sa Greenland na kababayan natin at binigyan niya ako ng gamot na pang-moisturize sa lalamunan ng aking anak para daw hindi daw magiging makati yung lalamunan ng aking anak. Sa awa ng Diyos mga kabayan ay nawala naman yung pagsusuka at pagsisipon at pag-ubo ng aking anak. Ang sabi niya ay maglagay daw kami ng humidifier sa loob ng kwarto dahil nga yung hangin dito sa Greenland ay dry daw. Kaya yun ang dahilan kung bakit nangangati at nagkakaroon ng sipon yung anak namin. At isa pa sa dahilan mga kabayan kung bakit gusto ko patigilin muna sa pagtatrabaho yung aking asawa. Yung asawa ko kasi mga kabayan ay nagtatrabaho siya sa isang daycare center kung saan iniiwan ng mga magulang yung mga anak nila kapag sila ay nagtatrabaho. At isa yung aking misis sa nag-aalaga ng mga bata. Tuwing papasok yung aking asawa sa trabaho ay dinadala niya itong bunso naming anak dahil nga iniiwan niya din doon sa daycare center na tinatrabahoan niya. Pero iba yung inaalagaan ng aking misis at yung anak ko iba yung nag-aalaga bali sa kabilang kwarto. Ang problema kapag iniiwan ng aking misis yung anak ko doon sa kabilang kwarto ay umiiyak at hindi tumitigil sa pag-iyak hanggang nangingitim yung mga labi ng aking anak at nahihirapan talaga sa paghinga yung aking anak hanggang kinukuha na lang ng katrabaho ng aking misis at dinadala niya doon sa misis ko yung anak namin. Ayun ang isa sa mga pinoproblema ng aking asawa dahil hindi siya makapag-concentrate sa pagtrabaho dahil sunod ng sunod sa kanya yung anak namin. Yung anak kasi namin mga kabayan ay nasanay ito sa Pilipinas kung saan siya lang yung anak doon, siya lang yung baby doon mga kabayan sa Pilipinas at sa kanya lahat ng atensyon. Kapag nawala mga kabayan na walang magbabantay sa kanya ay iyak talaga siya. Ang sabi nga ng aking misis sa boss niya, kapag hindi pa rin daw titigil yung anak niya, mga 1 linggo ay titigil na siya sa pagtatrabaho. Pero ang sabi naman ng boss niya, i-train na lang niya muna yung anak namin at obserbaran na lang muna dahil nga gusto talaga ng boss ng asawa ko na magstay siya doon at magtrabaho dahil siya lang ang inaasahan doon. Tapos walang ganang kumain yung anak ko doon sa daycare center dahil nga iba yung pagkain nila. Minsan ay nagbabaon na lang yung aking asawa para pakainin yung anak namin. Ang problema ay walang gana kumain yung anak namin. Kaya medyo nag-alala yung aking misis. Iba kasi dito yung mga bata mga kabayan, napaka-independent talaga nila. Kapag iniwan na sila ng mga magulang nila sa daycare center ay hindi talaga sila umiiyak. Iba din dito yung mga tao mga
kabayan, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na kung saan sobra yung atensyon natin sa mga bata. Dito sa kanila mga kabayan, kapag nagluto dito ng pagkain, ilalagay lang sa harap ng mga bata at yung mga bata na lang yung kakain. Kapag makita mo nga dito mga kabayan, magtataka ka, yung mga bata ay sila-sila lang kumakain, maliliit pa lang sila, ay napaka-independent na nila. Sa atin kasi sa Pilipinas ay kailangan mo talagang pilitin yung bata or susubuan mo talaga para kumain siya. Kaya dito magugutom talaga yung anak namin kapag hindi siya natuto. Kaya ang sabi nga ng boss ng asawa ko ay matututo lang din yung anak namin dahil bago lang siya sa Pilipinas at pagdating dito ay iba na yung kultura na sinusunod dito. Kaya ang sabi ko sa aking misis, obserbaran na lang muna niya mga 1 linggo. Kapag ganun pa rin yung anak namin ay titigil na lang muna siya sa pagtatrabaho dahil importante pa rin yung kalusugan ng aming anak. Dahil nga mga kabayan ay bago pa lang yung anak namin dito at nag-a-adjust pa siya. Gustong-gusto nga talaga ng aking misis na magtrabaho para daw siya makatulong sa akin sa mga gastusin. Medyo nababagot daw kasi siya sa loob ng kwarto lalo na kapag walang ginagawa. At syempre, yung anak namin mga kabayan, mabuboard na lang kapag lagi na lang sa loob ng kwarto. Hindi kasi kagaya dito sa Pilipinas na kapag sa Pilipinas ka mga kabayan ay pwede ka namang lumabas anytime dahil maganda yung panahon. Pero dito sa Greenland ay kailangan mo talagang magsuot ng napakapal na mga jacket, mga warmer at mga sapatos, bonnet at iba pa mga kabayan para hindi ka lamigin dito sa labas. Paano nga ba naman mga kabayan kahit summer dito ay napakalamig dito sa Greenland. Kaya sa pagsusuot pa lang ng mga gamit panlabas ay mapapagod ka na at maiisip mo na lang na magstay na lang sa kwarto. Isa din sa dahilan na gusto kong pahintuin o wag na lang magtrabaho yung aking misis para makapokus na lang siya dito sa mga anak namin at sa mga gawaing bahay. Kapag dalawa kasi kami mga kabayan ang magtatrabaho, oo, dalawa kami ang mayroong income. Pero dito kasi sa Greenland mga kabayan, wala po ditong katulong, wala pong yaya. Hindi kagaya sa Pilipinas, kapag mayroon kayong trabaho dalawa, ay pwede kayong mag-hire doon ng mga katulong para makatuwang ninyo sa mga araw-araw na gawain. Dito mga kabayan, kapag dalawa kami may trabaho ni Mrs., pagdating namin sa bahay ay puro kami pagod. Minsan, kung ano na lang yung ulam mga kabayan na mabilis, yun na lang yung niluluto namin. Paano nga ba naman mga kabayan ay pareho kaming pagod galing sa trabaho. Kaya minsan pakiramdaman na lang kami kung sino ang magluluto. Dahil nga mga kabayan, kapag ganyan talaga pareho kayong may trabaho ay wala talagang sisihin sa inyo kung sino ang magluluto. Magintindihan na lang kayo. Mabuti nga kami mga kabayan ay hindi kami nag-aaway pagdating sa gawaing bahay. Ako kasi mga kabayan, kahit pagod ako pagdating ng bahay, kapag nakita kong kalat ay talagang nililigpit ko ito. Kapag may oras pa ako mga kabayan ay nagluluto ako at tapos pagdating ng bahay ay doble na naman yung trabaho dahil aalagaan pa namin yung mga anak namin, bibihisan, paliliguan pa namin at papakakainin. Kaya sobrang pagod na talaga mga kabayan kapag nagtrabaho kami. Pagdating sa bahay ay mas lalo na namang pagod dahil sa mga bata. Pero para sa akin mga kabayan, kahit anong pagod ko ay mawawala ito basta kasama ko lang yung aking pamilya, lalo na yung mga bata. Naalala ko pa dati mga kabayan, ako lang talaga mag-isa magtrabaho sa abroad, pagod na ako sa trabaho, pagdating ko ng bahay ay pagod na rin, wala pang luto, ako pang maghuhugas ng plato, maglaba. Hindi kagaya ngayon mga kabayan, kahit pagod ako sa trabaho ay nandyan naman yung aking asawa at mga anak ay nawawala yung pagod ko kapag nakikita ko sila. Iba kasi mga kabayan kapag malayo yung pamilya mo lalo na sa abroad ay kailangan mo talagang palakasin yung iyong loob. Ang pinakaimportante talaga sa akin mga kabayan na ligtas lang yung aking pamilya, lalo na yung mga anak ko mga kabayan ay safe lang at walang sakit, ay masaya na ako. Kapag mayroon silang mga nararamdaman ay isa ako sa hindi nakakatulog at labis akong mag-isip mga kabayan dahil inaalala ko talaga yung kanilang kalusugan. Ang sabi ko nga sa aking misis ay okay naman kahit hindi na siya muna magtrabaho kahit paano mga kabayan yung sahod ko naman ay mayroon naman kaming naiipon kahit paunti-unti lang. Pero mas maganda pa rin mga kabayan no kung yung anak ko ay maka-adjust siya
'Pag sa bahay kasi mga kabayan, medyo mababagot yung misis ko at yung anak ko. Siyempre wala sila masyadong kausap. Hindi kagaya dun sa daycare center mga kabayan, yung anak namin na bunso ay medyo matututo siya sa mga salita at makapag-adjust siya sa klima at sa mga pagkain. Kasi dito mga kabayan ay kailangan mo talaga mag-adjust sa kultura nila dahil wala tayo sa Pilipinas. Ayun nga ang yung darasal namin mga kabayan na sana yung anak namin na babae ay makapag-adjust na siya dito. Kahit kami ni Mrs. mga kabayan ay nag-a-adjust din kami dahil nga nanibago kami kung saan kasama namin yung mga anak namin sabay kaming nagtatrabaho. Sa umaga kasi mga kabayan ay medyo hirap talaga kaming gumising dahil sa lamig ng lugar nila dito. Ang sarap talagang matulog. Kailangan namin gumising lalo na yung mga anak ay gigisingin na namin at bibihisan na ni Mrs. Tuwing umaga mga kabayan ako pala yung nauuna na gumising dahil nga maaga yung pasok ko kaysa kay Mrs. Kapag nagising na ako mga kabayan ay talagang hinuhugasan ko na agad yung mga bibero ng aking anak para ready na pagkagising ng aking Mrs. Yung Mrs. ko siya yung nagbibihis sa anak ko na bunso at sa panganay namin dahil nga hinahatid ng Mrs. ko yung anak namin na bunso at yung panganay naman mga kabayan ay binabalikan ko at hinahatid ko siya sa school. Pagkatapos ng klase ng panganay ko ay susunduin ko naman siya. Hindi ko siya kasi hahayaan muna na papasok sa school at pauwi na siya lang muna mag-isa dahil nga nag-a-adjust pa siya dito at hindi ko pa mapagkatiwalaan mga kabayan baka saan siya mapunta. Hindi ko inaalala dito yung mga sasakyan na masagasaan siya. Ang inaalala ko mga kabayan kung saan siya mapunta ay dahil napakalamig dito na lugar kahit summer. Kasi kapag hindi malamig dito mga kabayan, okay lang kahit saan siya mapunta mga kabayan, ay madali namang makikita dito yung mga bata dahil isla lang naman ito. Ang problema dito, kapag tumagal ka kasi dito sa lamig ay medyo delikado na. Kaya nag-aalala ako dito sa anak ko kapag iwanan ko pa siya na hindi niya pa kabisado. Nung pumunta nga ako ng school, kinausap ako ng teacher ng anak ko. Ang sabi ay natumba daw yung anak ko dahil sinipa daw ng kanyang kaklase. Dahil nga naglalaro yung anak ko at bigla daw siyang sinipa at natumba siya kung saan tumama yung bibig ng anak ko doon sa may semento at medyo dumugo nga. Sinabi sa akin ng teacher na sinabihan niya at kinausap niya na daw yung bata na wag nang gagawin yung ginawa niya sa anak ko at bali pinatawag na din daw yung nanay sa nangyari para nga hindi na daw ulitin. Ang sabi ko nga doon sa teacher ay sana wag nang mangyari yung ganun. Lagi ko nga kinakausap yung anak ko at tinatanong ko siya kung mayroon bang nang bubuli sa kanya doon sa school. Ang sabi niya lang sa akin ay bigla lang daw siya sinipa nung bata habang naglalaro siya ng football kaya siya nadapa. Mayroon palang classmate yung anak ko na Filipino. Matagal na dito yung papa niya at citizen na din at magaling din siyang mag-English at Bisaya din. Yun din ang isa na nagsumbong sa akin na yung anak ko daw ay sinipa daw ng kanilang kaklase kaya nadapa daw. At tinatanong ko palagi kung inaaway pa ba yung anak ko. At ang sagot niya ay wala na daw nang-aaway sa anak ko. Ang anak ko kasi mga kabayan ay medyo tahimik siya at hindi pa siya gaano nagsasalita dahil nga doon nga sa Pilipinas ay hindi naman English yung salita namin kundi Tagalog. Pero nakakaintindi yung anak ko ng English pero hindi lang siya gaano makapagsalita. Kaya yun nga ang isa sa iniisip ko mga kabayan na sana makapag-adjust na din siya dito sa lingwahe kahit English ay matuto na siya dahil nga yung kasama niya na Pilipino ay magaling din mag-English at English nga yung pag-uusap nila minsan. Yung anak ko kasi mga kabayan, medyo makulit lang yan siya at magalaw pero hindi yan siya nang-aaway. Kasi lagi ko yung sinasabihan kapag may mang-away sa kanya ay umalis na lang siya or magsumbong siya. Huwag na lang muna siyang gaganti. Tinatanong ko nga siya mga kabayan kung gusto niya pa ba mag-aral or papasok sa school. Ang sabi niya, oo naman daw. Gusto niya ba daw pumasok kasi ayaw nga niya sa loob ng kwarto. Hindi kasi siya mahilig sa mga games mga kabayan kasi nga binilan ko nga siya ng PS3 pero hindi niya na ginagamit. Mas gusto niya kasi yung physical mga kabayan o yung takbuhan na laro lalo na yung magbike mga kabayan ay gustong gusto niya. Kapag sa loob ng bahay ay nababagot siya. Doon kasi sa Pilipinas mga kabayan ay talagang madalas nawawala yung anak namin dahil pumupunta sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan niya, madalas siya naglalaro. Hindi niya pinapansin mga kabayan yung mga computer games kaya mas exposed siya sa mga physical na mga laro.
Kaya dito sa Greenland, yung anak ko mga kabayan ay madalas nasa kwarto lang kapag wala na kaming trabaho at nakauwi kami ng bahay. Minsan sinasamahan ko na lang siya sa labas kasi gusto siyang magbike. Hindi kasi siya pwede mga kabayan na iwanan ko, baka saan siya mapunta, napakalamig pa naman dito. Kaya yung buhay ng anak ko dito mga kabayan ay sa school lang, pagkatapos ng school, ihatid ko na siya dito sa bahay at hindi na siya lumalabas. Kapag lalabas nga mga kabayan ay kasama kami mga kabayan at kailangang mamonitor ko siya kung saan na siya mapunta. Kaya isa sa mga dahilan dito kapag napunta yung mga bata ay madalas na sa loob lang ng kwarto o kung lalabas man ay kailangan may kasama siya. Pero kapag malaki na siya mga kabayan at makapag-adjust siya ay pwede naman siyang lumabas na siya na lang mag-isa. Pero may magandang epekto din mga kabayan yung pag-stay ng anak ko sa loob ng kwarto dahil nga nauutusan na namin siya sa gawaing bahay gaya ng paghuhugas ng mga plato, pagbabakyum at pati na pagsasaing mga kabayan. Sa Pilipinas kasi mga kabayan hindi mo talaga yan mautusan kasi madalas nasa labas siya naglalaro, pagdating ng bahay ay gabi na, minsan hahanapin pa namin siya sa ibang kapitbahay kung saan na siya napunta. Kaya ang masasabi ko mga kabayan, yung buhay namin dito sa Greenland ay hindi din siya madali dahil kailangan mo talaga ng tiyaga, sipag, lalo na sa pagtatrabaho, pag-aalaga ng mga bata, sa klima at kultura dito at mga pagkain. Dahil dito, halos lahat ng mga pagkain ay mga frozen, wala pong mga fresh dito. Ang kalamangan naman dito kapag masipag ka at matyaga ka ay talagang makakapag-ipon ka at maganda pagdating ng panahon makapagpurgod ka sa Pilipinas. Sa Pilipinas naman maganda sa atin yung klima. Ang problema doon kapag wala kang trabaho ay talagang hindi ka makakaipon lalo na kapag nagkasakit yung pamilya mo at lalo na mga kabayan sa hospital at pag-aaral ay medyo mahirapan ka talaga doon. Kaya minsan masarap ang buhay sa Pilipinas lalo na kapag may sarili kang ipon, may pinagkakitaan ka na hindi ka mauubusan. Dito naman sa Greenland ay kahit mahirap mga kabayan, kapag masipag ka ay kahit paano ay makakaipon ka dito. Kaya yun mga kabayan, obserbaran na lang muna namin yung aming anak na bunso kung makaka-adjust nga ba siya at hindi na siya iiyak kapag iiwanan ng aking misis dahil nga nahihirapan nga kami sa kanya dahil hindi siya tumitigil sa pag-iyak at hindi siya kumakain. Kapag na-adapt niya na at nakapag-adjust siya ay patuloy pa rin magtatrabaho yung aking misis dahil nga nasasayangan siya mga kabayan sa opportunity at nahihiya din siya sa kanyang boss dahil siya ang inaasahan na magtatrabaho doon sa daycare center. Pero kapag hindi nakapag-adjust yung aming anak ay talagang i-priority talaga namin yung kalusugan ng aming anak. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat po sa laging panonood. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago akong mga video. Hanggang dito na lang at maraming salamat and God bless you all po.